evening mga boss. This is Kim of KMJL Surplus Trading. And tonight mga boss, yung bagong unit na i-share ko sa inyo is isang DA64W Low Roof Edition Sporty Automatic 4x2 K6A Engine Turbo. So tapusin nyo po yung video mga boss para malaman nyo po yung kabuuan details and price ng ating unit. And sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video upload. So bago ko pong umpisahan yung video mga boss, gusto ko lang pong i-shoutout si Sir Jimmy Manliklik of Angeles, Pampanga. Siya po yung owner ng unit natin mga boss, and kasama din po ito sa ating biyaheng Luzon na 9 units. So abangan nyo po mga boss yung ating tawag niyan, full video ng ating biyaheng Luzon. So yung unit natin mga boss is isang DA64W Automatic 4x2 K6A Engine Turbo. So 3 layers po yung headlight niya, and sporty edition po yung ating grille. And then mga boss, single auto power slide po siya. So kung single power slide is wala po siyang automatic stepboard. And syempre mga boss, pag wagon or DA64W, automatically mga boss, all power po yan, from power window, front and likod, power mirror, auto fold, and retractable. And also mga boss, captain seat po siya. So captain seat or individual seat, meron po siyang armrest and headrest. So mamaya mga boss, isa-isahin natin to. Anong mga meron dito sa ating DA64W Automatic 4x2 Sporty Edition 3 layers. So 64W low roof mga boss, 3 layers yung headlight niya. Makikita nyo, andito yung kanyang high beam, low beam, park light and signal light. So meron po siyang check light or fender light na tinatawag, hindi po katulad ng ating mga DA17V na wala po siyang fender light or check light. So dito naman mga boss, although meron siyang signal light dito mismo sa headlight niya, meron din po siyang fender light or check light. Ayan. So dalawang klase po yung headlight ng ating mga 64W unit. Ito po yung pinakamataas, 3 layers, and then yung isa is samurai kung tawagin. So kasama po siya sa samurai na grill. Also mga boss, meron po siyang original na fog lamp, hindi po yan fabricated, and ganyan na ganyan po yung original na fog lamp ng ating mga DA64W. So another advantage ng mga DA64W mga boss, meron po siyang wrap around na body kit. So left and right na chin, meron po siyang side skirt, meron po siyang extension din also, parang chin kung tawagin natin sa likod, and meron po siyang original na spoiler. So plastic po yung spoiler niya mga boss, hindi po yan fiber. And syempre dahil 64W, yung taillights niya po is patayo. So yung taillights naman po ng mga 64W is hindi po sila parehas ng taillight ng 17W na nasa bumper na pahiga. So this time yung 64W naman is nasa body niya nakakabit and patayo po siya. So mapa-low roof or high roof sa mga 64W mga boss, yung kanilang back glass is buo po yan, wala pong bakal dito sa gilid. So from end to end mga boss, buong glass po yan. And also mga boss, yung 64W is meron po siyang cover dito, unlike sa mga 64B na walang cover dito sa gilid. And lahat po ng kanilang mga door handle or door knob is meron po siyang original chrome po yan, hindi po yung kinakabit. So this time, although tawag dyan, naka-chrome po yung ating door handle, nagpa-add pa rin po sila ng mga door chrome na cover. So kasama na dito, kasi yung original dito lang yung chrome So this time, dito kasama yan dito. So wrap around po yan mga boss. And syempre meron din po tayong chrome cover sa side mirror. So meron po siyang LED lights mga boss, sumasabay po yan sa park light, and nag-iiba din po yung kulay niya. Sequential po yung kanyang LED or LED. So sumasabay din po yan sa signal light and hazard. And then meron po siyang original na Japan Surplus na rain visor. Ayan. So ano-ano nga ba mga boss yung mga pina-add nila sir? So una-una mga boss, nga pala mga boss, yung kulay nito is off-white or championship white. And hindi po siya two-tone, all white po siya mga boss. So yung pina-add nila sir is brand new rim and tires. So syempre brand new na din po yung lug nut niya. And ito din po yung piniling color and design ni Sir Jimmy.
of Angeles, Pampanga. So meron po siyang brand new na gulong and brand new mugs and also brand new na lug nuts. So yung size po ng gulong natin is 165x65 R13. Ayan, so race po yung brand ng ating mugs. And then medyo ano siya medyo labas ng onte. And then mugs and then yung chrome yung kulay ng mugs sa gilid, yung lip niya, and then sa center is white. So bagay na bagay mga boss kasi white din po yung kanyang body color. And malinis tingnan, elegante. So wrap around 3M tint mga boss, magic tint yung harap, medium black, super black, and sa pinakalikod is medium black. So bakit nga ba ganito yung ating mga setup ng ating mga tint? So ganito yan mga boss. Medium black dahil dito sa likod medium black dahil yung vision ng ating center mirror. So dito naman super black natin to kasi wala namang vision ng driver dito. So para sila po yung mas may malaking heat rejector. And then medium black dito kasi vision ng ating side mirror sa driver. Left and right po yan. And then dito, syempre ano natin to, magic tint. Mas clear po yung vision ng magic tint kumpara dito sa ating medium black. So syempre pag gabi, mas malinaw po yan. So interior tayo. Ayan, all power po yan mga boss. Switch ng power window, front, likod. Switch ng ating side mirror. And of course, dahil 64W mga boss, fabric po tong dito na side sa mga door pad niya. Hindi po katulad ng mga 64V na plastic. So, eto po yung switch ng ating sliding door. So, pwede natin i-off, pwede din natin i-on. Switch ng ating fog lamp. So sumasabay po yan sa ating park light. So hindi po siya gumagana pag hindi natin ino-on yung ating fog lamp, yung ating park light. So long press lang natin mga boss pag naka-engage yung switch ng auto sliding door. Long press natin and then gagana na po yan. Ayan. And then pwede din natin dito. So, ganyan lang po gamitin yung ating mga automatic sliding door. So, ngayon mga boss, dahil captain seat din po ito, syempre meron siyang headrest, meron po siyang armrest, lagayan po ng cup or cup holder, and sa harap din, meron po siyang armrest. So, yan, laking tulong yan sa driver mga boss. And then, meron siyang pillow. So, upholstery mga boss, meron po siyang piniling design na diamond design, and dark and light beige yung kulay. So before po sila nag-send sa atin ng gusto nilang mga kulay and design, syempre nagsisend tayo ng mga available design para may pagpipilian sila. And yun, ito nga yung napili nilang color and design. So meron din po itong kasamang back seat. So yung back seat niya mga boss is dark beige buo, and then meron siyang lining na light beige. So yan po yung kulay ng ating back seat. And syempre pwede natin lagyan ng kahit ano. So laking tulong to mga boss. Ayan, baligtad pa kabit. Laking tulong yan. Pwede natin lagyan ng mga extrang gamit, mga coolant, tools. Ayan, pwede natin lagyan para at least mas maging organized yung ating sasakyan sa loob. Ayan. So wala po siyang masyadong mga pinaad. Aside that, wala siyang ceiling na upholstery, so nilinis lang natin yung ceiling. And wala din po silang matting, so nilagyan natin ng original na matting. Ayan. Dito naman sa harap mga boss, ayan, iba din yung manibela ng ating tawag dyan, mga 64W na unit. So eto din po yung fog lamp, yung ating panel gauge. Ayan. So, mas maganda din po yung panel gauge mga boss ng 64W. Mas tawag dyan, mas social tingnan. And syempre, pinaka-advantage dyan is meron po siyang RPM na gauge. So, sa mga 64V naman mga boss, wala po siyang RPM na kasama. Tanging odometer lang po and kilometer per hour yung meron sa mga 64V. And dahil nga high-end yung mga 64W, meron po siyang RPM. And another one na pinagkaiba mga boss, yung switch ng ating aircon dito sa 64W is pindot ni pindot na po, and digital na po yan. So hindi po siya manual na yung paikot tulad ng mga 64V. So si 64W mga boss,
buttons na po yan lahat. Ayan, gumagana yan. And ayun, meron po siyang coin slot dito, lalo sa mga parking boy. Ayan, meron tayong lagayan ng mga coins. And syempre meron siyang overdrive. Ayan, gumagana yung overdrive niya kasi turbo po ito. So lahat po ng turbo unit mga boss, kahit 64V, basta may turbo, meron din po siyang overdrive. Ayan. So dito naman sa taas mga boss, meron po siyang lagayan ng small pocket. So lalo na sa mga mahilig mag-eyeglass dyan or sunglass, yung may mga dala-dala palaging eyeglass, so pwede natin dito ilagay. Ayan, eto po yung kanyang sun visor, malinis po yan. And meron po siyang salamin dito. So bakit po dito yung salamin, hindi po dito sa driver side? Kasi sa Japan mga boss, andito po yung side ng driver side. Kaya dito naka-design yung kanilang mirror sa dito na side sa kanilang sun visor. Ayan. So converted din po ito mga boss using secondary gearbox. Lahat po ng unit natin dito sa KMJL Surplus Trading, converted po using secondary gearbox. So paulit-ulit ko po sinasabi mga boss, wala po tayong conversion dito na gumagamit ng mga ibang bagay. So tanging secondary gearbox lamang po yung gamit natin. Anyway mga boss, meron din po pala siyang pina-add na 7 inches touchscreen stereo. Meron na po siyang Bluetooth, meron po siyang auxiliary slot, USB slot, FM, and syempre yung pinaka-importante mga boss, yung ating backing camera. So try natin kung nagana na ba yan. Yun. So hindi lang na-set yung kanyang camera, but meron po siyang adjust dun sa likod. So ganun po nagfa-function yung ating mga reverse camera. Ayan. So pag nag-drive naman tayo, syempre babalik yan sa normal, and pag babalik tayo ng reverse, ayun, makikita natin kaso yung camera nakatutok sa lupa. Ayan. So pakita ko lang pala mga boss, ito yung kanyang fog lamp. And ganyan po gumagana yung ating lights ng ating mga chrome ng side mirror, yung kanyang LED. So white po yung park light niya mga boss, and halimbawa nag-hazard tayo or nag-signal light, ganito po siya. Ayan. Sequential po yan mga boss, or ano ba ibang term nila? Moving. Ayan. So sa pagkaalam ko, sequential tawag dyan eh. Ayan. So napakaganda mga boss, malinis yung setup ni boss. Simple setup. Para sa akin talaga mga boss, kahit wala na tayong other accessories, basta meron pong mags, yan po talaga yung nagbibigay angas sa unit. So kumbaga pa, yan po yung parang sapatos niya. Kahit na anong ilagay natin palamuti dyan, basta naka steel rims lang and hindi naka mags, iba pa rin po talaga yung naka mags. So ayan mga boss, syempre kasama na din po sa package nito yung ating brand new battery. Syempre yung ating battery mga boss is maintenance free po yan. And then heavy PMS, importante. So sa lahat po ng unit natin dito mga boss, mapasimple setup. Ayan konti na lang kasi nalabas na yung iba. Naka-ready na for biyahe natin sa Luzon District. So anyway mga boss, yung unit natin dito, mapasimple setup or loaded yung unit. Basta po made to order mga boss, hindi po as is or as is converted. Kasama na po yan lahat-lahat ng heavy PMS. So heavy PMS dahil madami yung ginagawang PMS dyan. So change oil, change ATF, linis ng strainer, cleaning ng throttle body, injectors, intake manifold, spark plugs, coils, ayan, lahat ng mga sensors mga boss. And also the cooling system from thermostat, decap, rod cap, ayan, kumpleto yan mga boss, naka-coolant, under chassis, brake shoe, brake pads, ball joint, stabilizer link, ayan, madami pa yan mga boss, madami pang hindi nabanggit. And syempre, nagsasagawa tayo ng road test. So during road test mga boss, meron po tayong dala-dalang papel and ball pen. So isa nagde-drive and isa naglilista, nag-o-observe kung ano pa yung mga pwedeng gawin sa unit or mga kulang na hindi nagawa. Nino-note yan mga boss and bumabalik dito. Bumabalik dito sa shop. And base po dun sa mga nalista, gagawin ulit. And then road test.
And ganun na din po yung mangyayari, road test ulit, and then merong taga-note hanggang sa maubos po natin yung mga pwedeng gawin dyan from major to pinaka-minor pong pwedeng gawin, like merong mga konting ingay, merong tumutulong ganito, ganyan, yan, before natin binabiyahe or nire-release yung ating unit. Ngayon mga boss, meron din po tayong after sales. So syempre, yun po yung sabi ko sa mga previous videos natin, piliin po nating maigi yung mga builder na pagpapagawa natin ng mga unit. So di ko naman sinasabing kami yung piliin nyo. Actually madami mga maganda ditong builder sa Davao eh. Halos andito po lahat yung mga builder na mga magaganda. And syempre, depende na lang po sa napag-usapan ninyong presyo kung pasok po ba sa inyo, kasi doon naman po talaga nagkakatalo eh yung mga presyohan diyan. Kung mas nakamura ba kayo, nabigyan ba kayo ng discount, mas mura ba sa kanila yung mga ganito, ganyan, kasi iba-iba naman po kami ng mga expenses mga boss eh. Example lang, yung ibang builder mas malaki yung rent nila sa kanilang shop, meron silang mga business permit tulad namin. Iba yung partida nila sa kanilang mga conversion, sa kanilang mga pintor. So nagdedepende po talaga yan mga boss. Isa po yan sa factor na bakit iba-iba yung hindi pare-pareho yung mga presyo ng bawat builder dito. So ayan, yan yung isa sa mga pwede natin i-consider. Halimbawa yung builder, malaki po yung shop nila, malaki yung renta ng kanilang shop, yung lupa, malaki yung, syempre number one mga boss, yung business permit, yung tax, kung nag-i-issue ba sila ng mga ganito, ganyan, alam niya yung ganyan. So nagdedepende po talaga yung presyo. Kaya po hindi merong iba mas mura, merong iba mas mahal, merong iba katamtaman. Depende na lang talaga dyan mga boss kung saan po kayo pasok, saan po kayo convenient. So piliin nyo talaga mga boss yung merong after sales. Yan po yung pinaka-importante dyan. And kami naman, syempre, especially sa mga Luzon, halimbawa from yung area nyo is from Albay. So during biyahe mga boss, biyahe namin papuntang Luzon, syempre yung Albay nadadaanan natin, yung Visayas, yung Bicol, yung Quezon Province. Syempre, pag may problema kayong mga boss, although matagal na, pwede naman nating daanan mga boss. Kumbaga, tulungan na lang. And kung ano yung pinaka-best namin pwedeng matulong sa inyo from servicing, pyesa, madami pyesa dito mga boss. Depende na lang din, pwede nyong bilhin, depende sa napag-usapan natin mga boss. Syempre lalo na pag human error, so wala tayong choice dyan, bibilhin talaga natin yung pyesa. Especially pag yung pyesa is wala kami, halimbawa, and bibilhin natin sa ibang mga auto parts na dito lang sa Davao halimbawa mabibili, na wala sa may bandang Visayas. Ayan. So ayan mga boss, tulungan na lang. Ayan. So presyo tayo agad mga boss, yung kabuuan pong setup ng ganitong unit, isang DA64W low roof, Sporty Edition, 3 layers headlight, and automatic 4x2 K6A engine turbo, and kasama na din po dyan yung ating mga lahat na accessories na nabanggit. Umabot lamang po siya ng 325,000 pesos, 325,000 pesos, 325,000 pesos. DA64W, automatic 4x2 low roof, Sporty Edition 3 layers headlight, and single power slide. Kasama na po yung kanyang mga accessories. Ayan. So, message na lang po kayo mga boss. Hindi ko naman na sinasabi sa inyo na kung magpapagawa kayo ng mga DA64W is ganitong mismong setup. So madami po tayong option mga boss. Pwedeng tanggalan ng mugs, pwedeng walang ganito, pwedeng merong ganyan. So i-quote na lang natin mga boss. Meron naman tayong price list ng ating mga accessories. And kumbaga ganito mga boss yung example, kasi para hindi kayo malito, mag-i-inquire kayo ng unit sa amin. So una-una, ano bang unit? DA64 ba? 17 ba? Manual, matic, 4x2, 4x4. Bibigyan ko po kayo ng mga base price. So pag sinabi nating base price, basic setup po yan. Wala pa pong mga accessories. So yung inclusions po dyan mga boss is unit, conversion, pintura, registration, brand new battery, and heavy PMS. So halimbawa, bibigyan ko kayo ng ganitong presyo. Ngayon magtatanong kayo, boss, magkano pagpapaad ng ganito, ganyan. Ngayon bibigyan ko po kayo ng presyo ng ating mga price list ng ating mga
lahat ng accessories na pwedeng ilagay. So from base price na binigay ko po mga boss, depende na din kung ano po yung mga nilista nyo pong ipapa-add. Siyempre, from base price, i-add nyo po. Yun po yung magiging total. Ganun po pinaka-simple dyan eh. Kasi minsan mga boss, meron pong nagtatanong sa atin, boss, magkano po ba kung loaded? Yan po yung pinakamahirap na i-answer na question nyo po. Boss, magkano po bang loaded? Yung sa akin po kasi mga boss, paano loaded? Ano pong specific na accessories? Ganyan. So para po hindi mahirap mga boss, bibigyan ko po kayo ng base price. And bibigyan din ko po kayo ng presyo ng ating mga price list. Kayo na lang din po mag-add dyan. May presyo naman bawat accessories. And i-add nyo, dun nyo po malalaman kung magkano yung aabutin ng kung sakaling ganung setup. So halimbawa, yung budget nyo is 350. Kaso yung mga pina-add nyo aabot ng 360. Hindi pasok sa presyo nyo. Bawasan nyo po kung ano po yung pinaka pwedeng ibawas nyo na feeling nyo po hindi nyo kailangan, hindi nyo magagamit, hindi kayo mag-e-enjoy. Para po ma-hit po natin yung specific na presyong, budget na pasok po sa inyo. So ganun po mga boss. So sa mga gusto pong magtanong mga boss, magpa-quotate, magtanong mga ganitong setup, ganyang setup, meron po kayong mga sample pong pictures ng gusto nyong magiging setup. Ayun, kahit ano mga boss, message na lang po kayo sa ating official Facebook page na KMJL Surplus Trading. And pwede din po kayong mag-rekta sa aking official Facebook account na Kim Luis Busalian, yung nakikita nyo sa screen. And also to my partner na si Kitty Cat G. And syempre, pwede din po kayong tumawag sa aking smart number na 0999-880-2420. So message na lang po kayo mga boss or tumawag. Pag-usapan na lang din po natin lahat-lahat. Mga presyo, shipping fee. Syempre nagdedepende yan kung saan exact area nyo po. Lahat-lahat mga boss, pag-usapan na lang natin and wala tayong problema. Madali po tayong kausap. So ayun mga boss, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsusuporta sa KMJL Surplus Trading. And maraming salamat po and see you po sa ating next vlog.